Meron tayong kasabihan na kung gusto mong respetuhin ka, ay dapat matuto kang rumispeto muna ng iba. Yun siguro ang isa sa mga natutunan ko sa buhay matapos kong magbakasyon sa probinsya kung saan nakatira ang aking nobya. Kapag dumayo ka sa isang lugar, dapat mong respetuhin ang lugar, maging ang mga taong nakatira doon. Dahil hindi mo alam kung sino ang binabastos mo at kung ano ang pwede niyang gawin sa'yo. Hukom, Your Honors, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ken. Ito ang kwento namin ng kapatid ko nang dumayo kami sa kakaibang lugar ng kasintahan ko sa probinsya. Tao po! Tao po! Tao po! Uy, Joy! Ang lakas naman ng boses mo. Wala kasing sumasagot eh. Sigurado ka ba na ito yung bahay ni Ate Barbie, ha, Kuya Ken? Sa tingin ko, oo. Sa tingin mo? Ay, naku po. Hindi ka pa pala sigurado? Huwag ka na nga makulit dyan. Kumato ka na lang. Parang kumakalas na nga tong kamao ko sa kakakatok pero wala pa rin lumalabas sa tao. Ikaw naman din kasi. Dapat siniguro mo muna kung ito ba talaga yun. Sa tingin ko, ito yun eh. Ito yun base sa mapa na binigay niya. Magtanong-tanong na lang tayo sa mga nakatira dito. Nakita ko naman sa bungad yung arko na sinasabing nasa San Isidro na tayo. Ang sabi ni Barbie, pagkapasok natin sa arko, lumiko sa pangatlong kanto sa kanan. Tapos baybayin lang daw hanggang sa makakita ng bahay na may gate na kulay pula. Bakit ngayon mo lang sinabi, kuya? Mali tayo ng bahay na kinakatok, no? Nasa pangalawang kanto pa lang tayo, ano ba? Oh, bakit mo kailangan sumigaw? Sakit mo sa tenga. Nakakainis ka kasi. Di ka marunong magbilang ng kanto. Talaga? Teka, pangalawa lang ba talaga to? Naku, sorry hindi ko napansin. Ano ba naman? Nakakainis eh. Init-init na nga ng panahon. Lalo mo pang pinapainit ang ulo ko. Sus, ikaw naman, mag-relax ka nga dyan, Joy. Para kang ewan. Joy ang pangalan mo pero palagi kang nakasimangot at mainit ang ulo. Pangalan ko lang naman ang masaya, hindi ako. Isa pa, sino matutuwa na sa haba ng biyahe natin, hindi pa tayo makapagpahinga agad pagdating natin? Naku, sinama-sama mo pa kasi ako dito nakakainis ka. Sorry na nga, di ba? Sabi kasi ni Mama, isama kita. Simula kasi nung mag-graduate ka sa kolehiyo, hindi ka na lumalabas ng bahay. Nakakatamad kayang lumabas. Di ko nga alam kung bakit may mga taong kagaya mo na gustong lumabas ng bahay. Wala pang dumadaan na. Hindi tuloy tayo makapagtanong. Kanina ko pa nga pinagmamasdan ng mga bahay sa paligid eh. Parang walang mga tao. Ghost town yata tong lugar na to eh. Pero bakit ba naghihintay pa tayo ng dadaan? Alam mo, bumalik na lang tayo. Hindi kaya tulog pa yung mga tao rito? Kuya Ken, tanghali na. Paano tulog pa sila? Saka, ang alam ko, mga tao sa probinsya, maagang nagigising yung mga yan. O ano, magkukwentuhan lang ba tayo dito o aalis na tayo? Ay nako, halika na, pumasok ka na sa kotse. Para ka namang si Papa, puro galit sa mundo ang alam eh. Babalik tayo sa main road para makapunta tayo sa pangatlong kanto. Dapat kasi kanina mo pa sinabi. Hindi ko naman alam na pangatlo pala, no? Ikaw kaya nagdadrive. Ikaw may alam ng instructions papunta sa bahay ng nobya mo eh. Sisisihin mo pa ako? Oo na, sige na, kasalanan ko na. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ay, nako. Hukom, bumalik na kami sa kotse noon. Bago ako tuluyang pumasok sa kotse, sumulyap muna ako sa mga bahay. Tama si Joy. Parang ghost town nga ang paligid. Akala ko nga wala talagang mga tao. Pagpasok sa kotse, minaniobra ko na ito pabalik at lumiko kami sa susunod na kanto. Wala kaming kaalam-alam sa baryo na pinuntahan namin. Dahil dumayo kami doon para puntahan ang kasintahan kong si Barbie. Nagbakasyon kasi siya sa kanila, kaya naisipan kong puntahan. Sakto kasi dahil kaarawan ng tatay niya noon. Nagkakilala kami ni Barbie sa Maynila, kung saan naging trimmer siya sa negosyo ng magulang ko na garment factory. Nakatira kami sa Bulacan habang taga Quezon Province naman sila Barbie. Oh, nandito na tayo, madam. Yan ba yung bahay? Sa tingin ko, totoo na to Sandali, kakatok ulit ako. Ay, naku, Diyos ko, sana nga totoo na to, no?
Napapagod na ako eh. Ang haba kasi ng biyahe natin. Dapat kasi hindi na talaga ako sumama dito eh. Alam mo naman na ayoko nakakakita ng ibang tao, di ba? Ay nako, pasensya ka na ha. Bukod kay Mama, hiniling din kasi ni Barbie na isama daw kita para makaligo raw tayo sa dagat. Malapit lang daw dito yun sa kanila eh. At saka hindi ka raw magsisisi sa makikita mo ron. Alam mo, kung hindi lang mabait yung nobya mo, hindi ko yan pagbibigyan eh. Tapos ginawa mo pa akong kargador. Ako kaya nagpasok ng mga pinamili mo sa kotse. Pinagsalok mo pa kaya ako ng holy water dun sa grotto. Hindi ka na kontento sa 1 litro. Talagang 1 galon ng pinaigib mo, no? Nakakainis ka. Ay Joy, sorry na nga. Hindi rin kasi yun ni Barbie. Talaga bang inutos ni Ate Barbie yun? Pati pagbili ng maraming bawang, ha? Asin, kalamansi at saka sibuyas. Parang magsisisig sila ng marami, ah. Joy, utos nga niya. Malaman ko lang talaga na hindi. Naku, humanda ka sa akin, kuya. Ay, naku, alam mo ba, kahit kuya kita, talagang dadapo ang kamao ko sa'yo. Diyos ko Joy, napaka-violente mo ha. Halika na nga, bumaba na tayo. Alam mo, kuya, hindi ko gusto ang itsura ng lugar na to. Nararamdaman ko ang negative energy eh. Parang kakaiba talaga. Ano ka ba? Kaya mo nararamdaman yan kasi hinahatak mo yung negative energy sa paligid. Kaya ka nga si Negatron eh. Umiti ka nga paminsan-minsan. Tama na nga. Aasar ka na naman eh. Hukom, gusto ko lang ibahagi sa inyo na si Joy, magkabaliktad kami ng personality. Kumbaga sa kilalang salita ngayon, introvert siya at ako naman ay extrovert. 5 taon lang ang agwat namin. Pero hindi siya mahilig makipag-usap sa ibang tao at palagi siyang nagsusungit. Kaya pasensya na lang sa mga listeners kung maiinis sila sa bunganga ng kapatid ko. Meron siyang sariling laban sa buhay na ngayon niya lang na-overcome. Kaya nung panahon na pumunta kami sa lugar nila Barbie, sobrang mainitin ang ulo niya sa hindi ko malamang dahilan. Ang ipinagpapasalamat ko na lang ay kasundo niya ang nobya ko. Gusto ko rin palang ilarawan sa inyo ang bahay ni Barbie sa abot ng aking makakaya. Meron silang pulang gate, gawa sa hollow blocks ang bakod, ngunit hindi kagaya ng sa iba, puro mga kahoy at kawayan ang gamit. Natatanaw ko rin ang konkretong bahay na may 4 na palapag. Mataas ang bakod nila. Yung tipong hindi talaga makikita ang loob kung hindi lang mataas ang bahay. Hindi talaga pagtatangka ang pasukin ang bahay nila. Tao po? Tao po? Barbie? Tao po! Utang na loob! Sana tamang bahay na to! Hey. Joy, makinig ka. Parang may mga tao sa loob ah. Parang nagtatawanan. Teka, sandali. Teka lang ah, ilalapit ko lang ang tenga ko sa gate. Hindi ko na naman naririnig eh. Saan ba? Ano ba yun? Talaga? Pero... Teka kuya. Yun oh. Oo nga. May mga tao. Pero bakit wala sumasagot sa atin? Ang lakas na ng boses ko kanina eh. baka hindi lang tayo naririnig. Ano ba yan? Lalakasan ko pa? Ganon? Teka nga. Tao po! Uy, teka lang. May magbubukas na ng gate. Pinagbuksan kami ng gate ng isang binata. Doon ko nalaman na pinsan pala siya ni Barbie. Tinanong ko kung bahay yun ni Barbie. Tumango naman ito at pinapasok kami. Inutusan pala siyang kapag dumating kami ay papasukin kaagad. Pagpasok namin, doon ko nakita na marami palang tao sa loob at abala sila sa pagluluto. Tinawag nila si Barbie. Nang makita niya kami, kaagad ko siyang niyakap. Ipinakilala niya kami sa mga kamag-anak maliban sa tatay niyang wala pa nung mga oras na yon. Sa tansya ko, parang 3 o 4 na pamilya ang pinakilala niya sa amin. Maayos naman silang makitungo at masayahin din sila. Pinakuha ko rin sa kotse ang mga pinamili namin na inutos naman ni Barbie sa mga pinsan niya. Pasok muna kayo. Pasensya na ha. Hindi ko kayo nasundo sa may arko. Medyo busy kasi sa paghahanda. Naku, okay lang yun. Nakarating naman kami. Nakilala pa namin ang mga kamag-anak mo. Bukas pa gaganapin ang party. Ate Barbie, baka pwedeng makatulog muna. Ilang oras kasi kaming nasa biyahe. Saka, naantok na ako. Ano, pwede ba ha? Walang problema doon, Joy. Halika, sumama kayo sa akin.
Pati ikaw, Ken. Magpahinga ka na muna, ha? Gusto ko sanang tumulong kaya lang sobrang pagod na talaga ako eh. Okay lang yun. Maiintindihan naman nila yan. At saka, bisita ko kayo dito. Hindi ka tulong. Maraming salamat ha. Babawi ako sa'yo. Okay lang yan. Magpahinga muna kayo, ha? Pakikuha na lang pala sa kotse yung regalo ko kay Tito Kaloy ha. O ito yung susi ng kotse. Ay naku, ano ka ba? Nag-abala ka pa. Sabi ko naman sa inyo, hindi na kailangan. Pero, salamat na rin, ha? Akit na ba tayo maglalambingan pa kayo? Hindi ko alam kung nasusuka ako sa biyahe o nasusuka ako sa inyong dalawa eh. Nagkatinginan kami ni Barbie, saka mahinang tumawa bago kami nagtungo noon sa kwarto. Sa loob ng kwarto, merong double deck. Pwede raw kaming matulog muna doon, kaya ginawa naman namin. Ako ang nasa itaas at si Joy naman ang nasa ibaba. Mabilis akong hinatak ng antok noon. Nagising na lang ako nang makarinig ng sunod-sunod na pagkaskas sa dingding. Ilang minuto ko munang pinakiramdaman yun. Yung dingding na yun ang nagsilbing harang sa pagitan ng isa pang kwarto. Sumilip ako kasi baka kapatid ko lang yun, pero wala siya sa higaan. Bumangon ako at bumaba. Palakas ng palakas ang mga kaluskos. Tapos sinamahan pa ng mga angil. Lumabas ako para kausapin ang mga nasa kabila, pero nakailang katok na ako, wala pa ring sumasagot. Gusto ko pa kasing matulog noon, kaya lang ay hindi na ako makatulog nang dahil sa ingay na yun. Excuse me, pasensya na po pero pwede po bang bawasan ang paggalus ko sa dingding? Hello? Pasensya na po talaga ha? Lalong lumakas yung pagkaskas hello? Bakit nyo naman nilakasan yung pagkaskas? Please po, gusto ko lang po matulog. Pwede ho pakihinaan po? Ken? Ikaw pala, Barbie. Anong meron? Bakit ka sumisigaw? Saka, bakit ka kumakatok dyan? Kasi may kumakaskas eh. Doon sa kabilang kwarto. Nagising ako kaya kinausap ko yung nasa loob na bawasan yung ingay. Pasensya na ha, nangialam ako pero talagang palakas ng palakas yung pagkaluskos eh. Okay lang yun. Pasensya ka na ha. Kwarto kasi yan ng pinsan ko. Sandali titingnan ko. Ako na lang ang kakatok, kakausapin ko siya. Pinsan, nandyan ka ba? Hindi nakalakang pinto. Bubuksan ko lang ha. Sandali lang, Ken ha. Ano? Bakit walang tao? Wala naman pala siya dito. Paano may kumakaskas sa pader? Sinong gagawa nun? Maniwala ka, Barbie. Narinig ko talaga. Dito talaga galing yung tunog. Ken, sigurado ka ba sa narinig mo? Oo nga, sigurado ako. Pero wala naman tao sa loob ah. Imposible. Ang lakas ng pagkaskas niya. Pakiramdam ko nga babae yung gumagawa nun kasi parang mahahaba yung kuko. Ken, alam mo, pagod ka lang talaga. Matulog ka na lang ulit ha? Pero maniwala ka, may tao talaga dyan. Shh! Naniniwala naman ako sa lahat ng sinasabi mo. Kaya lang nakita mo naman no, walang tao. Sa tingin ko, dala lang niya ng mahabang biyahe nyo. Magpahinga ka muna, Ken, ha? Hindi na ako makakatulog nito. Nawala na yung antok ko eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin sa baba. Hindi na busy si tatay. May ipapakilala na kita ng maayos. Kanina kasi nung dumating ka, umalis sila para bumili ng uling. Sige, sasama na lang ako. Teka, nasan nga pala si Joy? Wala ba sa kwarto nyo? Wala. Nagising na lang ako, wala na siya dun sa loob eh. Baka nasa baba siya. Halika na, bumaba tayo para hanapin natin siya. Hindi ko napigilang mapasulyap ulit sa kwartong iyon. Gulong-gulo ang isip ko, pero binaliwala ko na lang muna. Paglabas namin sa may bakuran, nagkakasiyahan na sila. Niyaya nila akong uminom. Tatanggihan ko sana sila dahil hinahanap ko si Joy. Kaya lang ay nahiya naman ako. Tumagay na lang ako ng 2 beses. Agad akong inilayo ni Barbie.
Alam niyang hindi ako mahilig sa alak dahil madali akong malasing. Nakasalubong namin ang tatay niya kaya nagmano ako nang ipakilala niya ako. Tay, siya nga po palang boyfriend ko, si Ken. Mano po tito at saka happy birthday po. Ay, kaawaan ka ng Diyos, iho. Maraming salamat sa pagbati mo, ha? Pasensya ka na at hindi kita nasalubong kanina. May pinuntahan kasi kami eh. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po tito kagigising ko lang po. Tay, napagod po kasi siya sa biyahe. Ganun ba? Malayo pa naman ang pinanggalingan mo. Natutuwa talaga ako na kahit malayo talagang pumunta kayo rito para bisitahin kami. Nako, wala po yun. Ay, Barbie, naibigay mo na ba yung regalo ko kay tito? Ay, naku, hindi ko pa nakukuha sa kotse eh. Ay naku, nag-abala ka pa. Kahit walang regalo, ayos lang sa akin. Nako tito, simpleng regalo lang naman po yun. Bueno, kumain ka na muna, ha? Barbie, bakit hindi mo pinapakain ng bisita mo? Naku, pambihira ka talaga. Tito, mamaya na lang po. Hinahanap ko po kasi yung kapatid ko eh. Kapatid mo? Opo, mula siya sa kwarto nung magising ako eh. Ano ka mo? Nako, tutulungan namin kayong maghanap. Hoy, mga pamangkin! Pumarini nga kayo at nawawala raw ang isa nating bisita. Magdala kayo ng mga panlaban, ha? Tito, hindi na po kailangan yan. Kami na pong bahalang maghanap sa kanya. Relax lang po kayo. Hindi mo naiintindihan. Kailangan nating mahanap kaagad ang kapatid mo. Baka maging biktima siya na... Tay, kalma lang po ha, Tay? Ay, hindi. Tito, maging biktima po ng ano? Wala yun, Ken. Huwag mo siyang intindihin. Kinuha sa akin ni Joy ang susi ng kotse. Baka nandun lang siya. Tay, kami na po ang bahala ha. Kumalma lang po kayo dyan. Baka atakihin pa kayo sa puso eh. Magpasama ka sa mga pinsan mo sa paghahanap nyo. Tay, kaya na po namin. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi naman kailangan ng mga kasama eh. Ken, halika na. Bilis, halika na. Ano bang sinasabi ni Tito? Huwag mo nang intindihin yun. Lumabas na lang tayo, halika na. Ako nang mauunang lumabas sa gate, ha? Alam mo, Barbie, meron ka bang hindi sinasabi sa akin, ha? May kailangan ba akong malaman? Wala naman, Ken. Kumalma ka lang. Gabi na kasi kaya sigurado kinakabahan sila. Pagpatak kasi ng gabi, wala nang lumalabas dito sa amin. Pero dahil may okasyon naman, ayos lang yun. Tingnan mo, bukas ang ilaw sa kotse nyo. Sandali lang ha. Sisilipin ko lang siya sa loob. Joy! Nandiyan ka lang pala. Buksan mo nga yung bintana. Bakit ba kuya? Ay, pinakaba mo ako. Alam mo ba yun? Bakit nandiyan ka sa loob ng kotse? Nagutom ako eh. Nandito yung chips ko kaya kinuha ko kay ate yung susi ng kotse. Joy, maraming pagkain sa loob. Doon na lang tayo kumain. Isa pa, kailangan na nating ipasok tong kotse sa loob ng bakuran. Naku, Ate Barbie, nahiya ako. Ayoko nga. Dito na lang ako, no? Okay na sa akin to. Sus ko naman, oh. Alam mo bang pinakaba mo kaming lahat? Tapos ikaw nandyan, pahiga-higa lang at kumakain pa ng chips? Bakit ba kayo kinabahan? Andito lang naman ako eh. Ano bang meron? Natural. Bigla ka na lang nawala eh. Naku, ano ba yan? Pumasok na kayo doon. Dito lang ako, ha? Joy, hindi ka pwedeng magtagal sa labas ng bahay. Delikado na rito eh. Bakit naman delikado? Tingnan mo nga yung mga bahay dito, may mga ilaw. Gising pa yung mga tao, tingnan mo. Joy, kasi Ate Barbie, nga pala. Bakit kaninang maliwanag pa, parang wala ako nakita mga tao bukod sa pamilya mo. Pero ngayon, ang dami na nila mga palakad-lakad lang. May iba nga, tingin ng tingin habang nandito ako sa loob eh. Bakit sila ganun? Joy, doon ko na lang ipapaliwanag sa loob ha. Sumama ka na sa amin. Abutin mo nga yung regalo ko kay Tito. Nandyan pa pala. Sorry nakalimutan ko kasing kunin kanina, Ken. Hindi, ayos lang. Teka lang. Lumabas ka na nga. Ito na Teka lang, saglit lang. Pwede bang dito na lang muna ako? Ayoko doon eh. Isa. Joy, ano ba? Nasa ibang lugar ka ha? Hindi uso rito ang katigasan ng ulo mo.
Dapat sumusunod ka. Matanda ka na para pagsabihan. Una, lalabas na. Kakainis. Huwag mong painitin ang ulo ko ha. Pasaway ka talaga. O ito na nga, lumabas na. O ano, masaya ka na? Joy, huwag mo ako simulan. O, kayong dalawa, wag na kayong mag-away ha. Pumasok na lang tayo, sige na. Sige na, bilisan na natin. Barbie, may mga bisita ka pala. David, ikaw pala. Ate Barbie? Sino siya? Wala. Kapitbahay namin. Siya na ba yun, Barbie? Yung nobyo mo? Oo, siya nga. Ito nga pala si Ken. Ito naman si Joy, yung kapatid niya. Nice to meet you, pare. Nice to meet you too. Pare, umiinom ka ba ng alak? Ha? Hindi masyado eh. Yan, tama yan. Alagaan mo sarili mo atay para masarap. Ha? Ano? Ang ibig ko sabihin, alagaan mong kalusugan mo. Huwag masyadong uminom ng alak. Okay, ikaw rin. Alagaan mong kalusugan mo. David, papasok na kami sa loob, ha? Uy, mukhang may okasyon kayo Oo. Birthday kasi ni tatay. Bukas kami magse-celebrate. Hindi mo man lang ako inimbita. Akala ko ba magkaibigan tayo? Pasensya ka na, David, ha? Nakalimutan ko lang. Pwede naman siyang pumunta, hindi ba, Barbie? Oo naman. Kaya lang, umagang selebrasyon eh. Gustuin ko man, hindi ako makakapunta. Ha? Bakit naman? Pwede ka naman humabol. Hanggang kailan kayo dito sa baryo namin? David, hindi sila magtatagal dito. Makakaasa ka. Tulad ng napag-usapan natin. Oo. Mga 2 o 3 araw lang. Sandali, ano bang pinag-uusapan nyo? Huwag mo nang alamin pare. Ano yung dala mo? Regalo ba yan? Ito ba? Oo, regalo ko sa tatay ni Barbie. Ba, thoughtful pala ang boyfriend mo, Barbie Weirdong lalaki. Naku, lumayo ka kay Ate Barbie. Joy? Uy, Joy! Hindi mo ba nakikita, kuya? Binabastos na niya si Ate Barbie sa harapan mo. Tingnan mo nga, may pag-akbay pa siya kakainis. Hindi, Joy. Nagkakamali ka. Magkaibigan kami ni David. Kaya close kami. Kaya ganon. Tama, magkaibigan kami. Ate, halata sa mukha mong naiilang ka. Huwag kang umaktong ayos lang sa'yo kahit hindi, no? May karapatan kang sabihin ang gusto mong sabihin kahit makasakit ka pa. Hoy, ikaw, lumayo ka nga sa Ate Barbie ko, pwede? Joy ang pangalan mo, tama? Kasasabi lang yan ang pangalan ko. Bungol ka ba? Joy, ano ba? Huwag kang gumawa ng iskandalo. Pasensya na ha. May pagka-warfree kasi tong kaibigan ko eh. Hindi porket kaibigan mo si Ate Barbie, ganyan ka naka-close, no? Muntik mo pang akbayan? Nahiya ka naman? Nasa harapan ka ng kuya ko na boyfriend niya. Matabil pala talaga ang dila mo, no? Hindi ako mabait kagaya ng kuya ko, kaya wag mo akong subukan, ha? Tama na yan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa paligid, oh. Pati yung mga kamag-anak ni Barbie, nakasilip na. Pumasok na tayo, ha? Ken, Joy, halika na sa loob. Sige na, nakikiusap ako. Tara na. Barbie, ingatan mo mga bisita mo, ha? Sana ay mag-enjoy kayo sa party ninyo bukas. Pasok na, Joy. Ano ka ba, kuya? Huwag ka namang manulak. Bakit ba? Tama bang sabihin mo yun sa kapitbahay ni Barbie? Tama rin ba na hindi mo ipagtanggol ang girlfriend mo? Ano ka ba? Hindi mo ba nakita, kuya? Ilang na si ate sa kanya. Kahit na, hindi ka pa rin dapat gumawa ng eksena. Nakita mo naman yung mga kapitbahay nila. Nakatingin na sa ating lahat. Paano kung mapahamak tayo, ha? Mabuti kung tayo lang. Siguradong pati pamilya ni Barbie madadamay kung sakaling may kumampi sa kanya. Napakaduwag mo naman, nakakainis. Hindi ako duwag. Nakikisama lang ako. Please wag na kayo mag-away, ha? Wag na lang nating pansinin yon. Pero sana, Joy, hindi mo na pinatulan. Iba kasing magalit si David eh. Ate Barbie, hindi yan pwede sa akin, no? Halata namang ayaw mong madikitan, pero sige pa rin siyang lapit. Kahit hinatakan na ni Kuya, dumitikit pa rin siya, no? Joy, wag na natin itong pag-awayan, pwede ba?
Kumain na lang kayo tapos matulog na para bukas may lakas tayo, ha? Anak, anong nangyari? Narinig ko parang sumisigaw na si Ken kanina. Tay, wala po yon. Away magkapatid lang po. Away magkapatid? Tama na, Joy. Wala tayo sa lugar natin. Aba, ikaw palang nawawalang kapatid na hinahanap ni Ken. Mabuti nahanap ka na. Uli-uli ay magpapaalam ka kung aalis ka, ha? Hindi ka pwedeng gumala-gala rito, lalo na kapag gabi. Bakit naman po? Dahil dito sa amin, hinuhuli ang makikitang tao sa gabi. At hindi lang yon. Tay, tama na po, ha? Hindi po. Bakit? Ano pong meron sa lugar ninyo? Saka ko na lang sasabihin, ha, iho. Basta, walang gagala o lalabas sa compound na ito kapag gabi. Kumain na kayo, sige na. Yung pamangkin ko na lang ang magpapasok ng kotse mo. Iwan mo na lang yung susi kay Barbie. Ay, tito, bago ko makalimutan, regalo ko nga po pala. Ay, talaga namang nag-abala ka pa, oo. Maraming salamat. Walang anuman po yun, tito. Kahit na anong gawin ko nung gabing yon, hindi ko maiwasang mag-isip sa mga sinabi nila. Medyo nagkatampuhan din kami ni Joy. Inaamin kong nainis din ako noon sa kanya dahil sa inasal niya, pero naiintindihan ko pa rin kung bakit. Napansin ko noon na nagiging aligaga si Barbie at nang isang beses kong naitanong ang tungkol kay David, bigla na lang siyang nagbago ng mood at nililihis na niya ang pag-uusap namin. Kinabukasan, nagkasiyahan kami. Ramdam ko ang mainit nilang pagtanggap hanggang sa inabot na naman kami ng gabi. Pagpatak ng 8:00, nagligpitan na sila. Medyo nanibago ako dahil ang ganung oras sa Maynila ay paumpisa pa lang ang kasiyahan. Bakit nagliligpit na kayo? Hindi kasi kami sanay na nagkakasiyahan pa sa gabi, Ken. Isa pa, baka makaistorbo sa kapitbahay eh. Pero nakita ko marami pang tao sa labas. Palakad-lakad sila. Nasa 4th floor ako kanina. Nakikita ko sila mula dun sa terrace. Basta, hindi tayo pwedeng mag-ingay sa gabi. Si Joy, nasa na pala siya? Ayun, nagkulong na sa kwarto. Alam mo naman na ugali nun. Ayaw makihalubilo. Ayos lang yun. Ganun naman talaga siya, di ba? Sana hindi siya ma-misinterpret ng mga kamag-anak mo. Hindi naman. Sinabi ko naman sa kanilang ugali ni Joy eh. Okay lang naman daw. Kaya naman nilang makisama. Ay nako, napakabait talaga ng girlfriend ko. Payakap nga ako. Ano ka ba? Baka makita tayo ni tatay. Sus, payakap lang eh. Matulog ka na, Ken. Bukas, pupunta tayo sa dagat. Ipapasyal ko kayo doon. Matapos naming maglambingan, umakyat na ako sa kwarto. Hiwalay kami ng higaan. Ayoko rin kasi na may masabi ang pamilya niya tungkol sa akin. Hanggat maaari, nire-respeto ko sila. Nagising ako noon sa sigaw ng kapatid ko. Dahil mababaw lang ako matulog, bumangon kaagad ako, binuksan ang ilaw, at nakita ko siyang nagulat dahil sa ginawa kong yon. Nakita kong sinusubukan niyang buksan ang pinto. Tinawag ko siya at agad naman akong bumaba para tulungan siya. Joy! Tama na! Ayoko na! Palabasin niyo na ako dito! Joy! Joy! Kuya, ikaw pala! Ano bang nangyari sa'yo? Takot na takot ka. May naririnig kasi akong kaluskos kanina. Tapos, may gumapang sa likod ko. Nang dumilat ako. May katabi akong halimaw, kuya! Ano ba sinasabi mo? Wala naman ako nakitang kasama natin dito. Pero kitang-kita ko. Kuya, payat siya. Manipis ang katawan, pero mabilis siyang kumilos. Gumapang yung kamay niya papunta sa tiyan ko. Kung hindi lang ako nakasigaw at nahampas siya ng unan, hindi niya ako titigilan eh. Saan siya nagpunta? Nakita mo ba kung saan siya lumusot? Sa kabilang kwarto. Lumusot siya sa kabilang kwarto. Sige, titignan ko lang ha. Kuya, wag na. Bakit? Kailangan pagsabihan na kung sino mang nananakot sa'yo. Nung isang gabi, ganyan din ang ginawa sa akin eh. Dito rin yun sa kabilang kwarto. Kuya, wag na. Baka kasi saktan ka niya eh. Paano natin susolusyonan ang problema kung hindi natin haharapin, Joy? Humanda sa akin yung kung sino mang nananakot na yun. Kuya. Ano ba? Bitawan mo ang damit ko.
Pero ang sabi niya, papatayin daw niya tayo. Ano? Ba talagang sinasagad ako ng siraulong yun Makakatikim talaga siya. Binuksan ko ang pinto para kumatok sa kabilang kwarto. Halos suntukin ko na ang pinto para lang mabuksan. Nung napagtripan ako, okay lang sa akin yun. Pero hindi na okay kapag kapatid ko na. Overprotective ako, Hukom. Lalo na at siya ang nag-iisa kong kapatid. Kaya hindi ko mapapatawad ang ginawang gimmick ng mga gumagambala sa amin. Hindi tumigil sa pag-iyak ang kapatid ko at paulit-ulit lang niyang sinasabi na ayaw niyang mamatay. Iho, anong problema? Bakit mo kinakatok ang kwartong yan? Ken? Joy? Ano nangyayari? Ate Barbie! Ate Barbie! Shh, Tana. Bakit ka ba umiiyak, Joy? Kasi... Tito, sino ho bang gumagamit ng kwartong ito? Diyan ang kwarto ng pamangkin kong si Jetro. Pero wala siya dyan. Bakit? Ano bang nangyari? Nangyari na po ito sa akin nung nakarang gabi. May kumakaskas po sa kwarto na ito. Tapos ngayon naman yung kapatid ko ang tinatakot. Tinatakot? Ken, ano bang sinasabi mo? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin, Joy, kung ano nangyari, ha? May halimaw, ate. Tumabi siya sa akin at sinabihan akong papatayin daw niya ako. Ano? Nako, hindi magandang biro yan. Lumusot siya dyan sa kwarto. Parang may butas po sa pagitan eh. Hindi ba't bukas naman to, Barbie? Bakit ngayon sarado na? Tay, hindi ko rin po alam eh. Sige, dyan lang kayo. Kukunin ko lang ang susi sa baba. Sige po, Tay. Joy, tahan na ha. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. May halimaw sa loob ng bahay niyo, Ate Barbie. Kaya pala nakakaramdam ako ng negative energy dito eh. Joy, sigurado ka ba sa nakita mo? Baka guni-guni mo lang yun. Ate, gusto niya akong patayin. Wala ba talagang tao rito? Umalis si Jethro eh. Pumunta siya sa Batangas pagkatapos nating mag-celebrate ng birthday ni tatay. Tumabi kayo. Nasa akin ang susi. Bubuksan ko na. Hukom, nakahanda na talaga ang mga kamao ko para bigwasan ang kung sino mang nagpaiyak sa kapatid ko. Pero nang buksan ko ang pinto, wala namang tao sa kwarto. Sinuyod ko ng tingin ang buong kwarto at doon namin nakita na may manipis na awang sa pagitan ng dalawang kwarto. Ang bintana napansin kong nakabukas ng bahagya, kaya naisip ko na baka tumakas na ang siraulong yun. Wala namang tao. Joy, baka naman guni-guni mo lang talaga. Wala naman tayong naabutan, no? Walang tao. Ate Barbie, kita ko nga. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Halimaw talaga siya. Sige, ganito na lang, Joy, ha? Maglalagay kami ng mga panlaban sa masasamang espiritu sa paligid ng kwarto kung totoong halimaw yon para hindi na tayo pasukin. Joy, wag ka nang umiyak, ha? Sasamahan ko kayo sa kwarto. Hindi kita pababayaan. Magdasal lang tayo. Siguradong ililigtas tayo ng Diyos sa kahit anong kasamaan laban sa atin. Barbie, pwede bang pumasok na kayo sa kwarto? Tutulungan ko si Tito Kaloy. Hindi na, Ken. Ako nang bahala rito. Asikasuhin mo na lang ang kapatid mo, ha? Ken, pasuyo na lang ako ng tubig, ha? Painumin natin si Joy. Oo naman, walang problema. Sumabay ako sa pagbaba ni Tito Kaloy. Narinig ko siya noong bumubulong at nagmumura. Sa totoo lang ay hindi ako nakapagpigil at tinanong ko siya tungkol sa mga nangyayari. Baka kako may masamang espiritu sa bahay nila, pero sabi naman niya ay wala. Nagdala ako ng baso at isang pitsil ng tubig. Nang makabalik ako sa kwarto, naabutan ko silang nagdadasal, kaya nakisabay na rin ako. Hindi ako relihiyosong tao, pero naniniwala pa rin ako sa Diyos. Alam kong walang imposible sa Kanya. Magkatabi silang nakatulog, samantalang ako ay naglatag na lang sa sahig para madali akong makatayo kung sakaling bumalik ang nananakot kay Joy. Kinausap siya ni Barbie na dadalhin sa dagat bukas para makapag-relax ang isip niya. Kinabukasan, naging maayos naman si Joy at excited pa nga siyang nag-asikaso. Good morning po. Ay, magandang araw din. Nagkape ka na. Ipagtitimpla kita, iho. Naku, nakakahiya naman po. Ako na lang pong magtitimpla.
Ay, wag ka nang mahiya. Parang anak na rin kita. Botong-boto kaya ako sa'yo. Naku, salamat po. Baka lumaki pong tenga ko niyan. Ay, sige lang. Palakihin pa natin lalo, ha? Ay, teka. Ano bang kape mo? At saka may gatas ba? Kahit ano po. Ayos na po sa akin. Naku, walang kape na kahit na ano. Ken, gising ka na pala. Nasa labas na si Joy. Naghahanda siya ng mga pagkain na dadalhin natin. Ay nako, kaya pala wala kayo sa loob ng kwarto nang magising ako. Ano, okay na ba siya? Oo, okay na. Nung niyaya ko ngang maligo sa dagat, pumayag ka agad siya eh. Maraming salamat Barbie Napakabait mo talaga sa kapatid ko. Wala yun. Parang kapatid ko na rin siya. Ay, Diyos ko. Dito talaga kayo magyayakapan sa harapan ko. Namimiss ko tuloy ang nanay ni Barbie. Ay, Nako, Tito pasensya na po ha. ay, hindi. Sige, okay lang. Hindi naman masakit eh. Parang kagat lang ng langgam. Pabayaan mo na yan si tatay. Mapagbiro lang talaga yan. Ay teka, nasan si Joy? Nasa labas siya. Inaya ko na nga maligo sa dagat. Ang sabi ko, hintayin ka muna namin magising. Oo nga pala. Yan nga palang habol niya kaya siya sumama sa akin. Magkakape lang ako ha. Maghahanda na rin ako ng susuotin. Barbie, anak. Huwag kayong magpapagabi ha. Basta kapag palubog na ang araw, umuwi na kayo. Opo, tay. Tinimplahan ako noon ng kape ni Tito Kaloy. Wala akong masabi sa pamilya ni Barbie. Approachable silang lahat. Doon ko rin nalaman na kaya pala malaki at malawak ang bahay nila. Hinati pala yun sa 4 na pamilya. Magkakadikit lang din ang mga bahay. Isipin nyo na para yung apartment building. Bawat floor may nakatirang pamilya. Nasa 2nd floor ang sa kanila ng tatay niya. Nasa abroad ang nanay niya kaya hindi nakadalo sa birthday nito. At ang pinsan niyang nakatira sa kabilang kwarto, hindi nagtatagal sa lugar nila dahil may trabaho sa ibang lugar. Umuuwi lang kapag may okasyon kaya palaging bakante ang kwartong yon. Naghanda na ako para makaligo na kami sa dagat. Paglabas namin, nakita naming nakatanaw si Joy sa mga kalapitbahay ni na Barbie. Joy, handa ka na ba? Hoy Joy, ano bang tinatanong mo dyan? Ate Barbie, nagtataka lang ako. Kagabi, maraming tao dito sa labas. Pero ngayon, wala na mga tao. Bakit ganun? Tuwing gabi lang ba sila gising, ha? Ang totoo niyan, ang karamihan sa mga tao dito, mas active sila sa gabi. Ibig kong sabihin, sanay silang gising sa gabi kaysa sa umaga. Ha? Bakit ganun? Oo nga, bakit nga ba? Yung karamihan kasi nagtatrabaho sa gabi. Ano? Nagtatrabaho sa gabi? Ano naman ang trabaho nila kung ganun? Mga trabahador sila sa resort sa kalapit na isla. Usually, gabi ang kailangan doon kasi alam mo na, maraming nagpa-party na mga turista. Ganun pala. Pero alam mo, nakakapagtaka rin parang ghost town ng lugar nyo. Kaya siguro may halimaw. Joy, tama na nga pag-uusap tungkol dyan. Ay, sorry, pasensya na. Hindi naman lahat dito tulog sa umaga. Kung pupunta ka sa main road, may mga tao doon na gising ng ganitong oras. Hindi nga lang tayo dadaan doon. Gusto mo bang tingnan, ha? Hindi na. Mas gusto ko makita yung dagat eh. Kung ganon, tara na. Napakaganda ng lugar nila, Hukom. Hindi ko inaasahan na mag-e-enjoy pala ako sa tanawin. Kung saan-saan niya kami dinala para ipakita ang ganda ng lugar nila. Kaunti lang ang tao noon kaya naging solo namin ang pamamasyal. Sa tingin ko noon, parang ang sayang tumira sa ganitong katahimik na lugar. Umupo ako sa puting buhangin at pinagmasdan ko sina Joy at Barbie na nagtatawanan. Hindi namin namalayan na papalubog na pala ang araw. Gusto ko pa sanang makita ang sunset nang nagmamadaling lumapit sa akin si Barbie. Ken, halika na. Umuwi na tayo. Oh, teka lang. Dito na muna tayo. Panoorin na muna natin yung sunset, oh. Oo nga, Ate Barbie. Yun din ang pinunta ko dito eh. Magpipicture ako ng sunset. Kaya dinala ko tong digital camera ko.
Kasi kailangan na talaga nating umuwi. Pasensya na kayo Alam kong excited kayo pero hindi tayo pwedeng nandito kapag lumubog na ang araw. Ano bang ibig mong sabihin? Pag uwi ko na lang ipapaliwanag. Sige na please, makinig muna kayo sa akin ha. Relax ka lang. Bakit ka ba natataranta? Sige na, alis na tayo. Oo kuya, wag muna. Joy, hinayaan na kitang makapagtampisaw sa dagat. Sundin na natin ang Ate Barbie mo. Ano ba yan? Joy, pasensya na ha. Ay naku, sige na nga. Barbie! Si David, sige na, magligpit na tayo. Naligo pala kayo sa dagat Hindi man lang kayo nagaya. Sana sinamahan ko kayo. Ikaw pala David. Biglaan lang kasi ito Teka lang, bakit hindi ka nagpakita sa birthday party ni Tito? Naging abala ako noon Teka lang, bakit nagliligpit na kayo? Uuwi na kasi kami. Barbie, bakit parang umiiwas ka na sa akin? Hindi naman sa ganon. Utos kasi ni tatay na huwag kaming magpagabi Ganun ba? Saka may mga bisita pa ako. Dapat ko silang asikasuhin. Bakit naman naalis na kayo agad? Dito muna kayo. Sasamahan ko kayo. Ikaw ba hindi ka nakakaintindi ha? Sinabi na nga aalis na kami. Joy! Kakainis. Joy, gusto ko lang makipagkaibigan sa inyo. Pero napakailap ninyo. Bakit ka ba kasi nakikialam sa buhay namin? Iniiwasan ka na nga pinagsisiksikan mo pang sarili mo. Makaramdam ka rin naman minsan. Joy, tama na. David, pre, pasensya ka na Ganyan lang talagang ugali niya Pagsabihan mo yung kapatid mo hindi lahat maintindihan ang inaasal niya. Tandaan ninyong dayo lang kayo rito. Dapat matuto kayong makisama. Pasensya na David Ako nang bahala sa kanya. Huwag ka mag-alala. Aalis na kami. Ang paalam kasi namin kay tatay, uuwi kami bago lumubog ang araw. Ay, sayang naman. Gusto ko pa naman sanang makipagkwentuhan sa inyo Pero sige, umalis na kayo. Hinila kami ni Barbie paalis. Para siyang nanay na tangan ang dalawa niyang anak. Kahit hindi niya sabihin, ay nag-aalala siya. Hindi na lang kami umimik at sumunod na lang sa kanya. Pinisil ko noon ang kamay niya kaya napatingin siya. Pilit ng ngiti ang pinakawalan niya bago kami muling naglakad pauwi. May narinig kaming kakaibang tunog. Parang may hayop na umangat-ngat ng pagkain. Doon namin nakita na may nakatalikod na tao sa dadaanan namin. Napahinto kami dahil mababangga namin siya. Sa tingin ko matanda na siya dahil sa haba ng kulay puti at hanggang balikat ang haba ng buhok nito. Ay, naku, may nakaharang sa daan natin Teka, umatras na tayo. May iba pa akong daan na alam Doon na lang tayo dumaan Anong ginagawa ng matandang yan sa kalsada? Huwag na nating alamin. Saka ko na lang ipapaliwanag kapag nasa bahay na tayo. Dapat pala nagpasama ako sa mga pinsan ko Sa sobra kasi na excitement ko nawala sa isip ko na magdala ng panlaban. Panlaban? Para saan? Wala yon. Halika na. Medyo malayo yung kabilang daan Ayos lang ba yun Bakit pa tayo mag-iiba ng ruta? Pwede naman tayong dumaan siguro dyan. Mag-excuse na lang tayo. At saka kung malayo yun, anong oras pa tayo makakauwi sa inyo? Hindi niya tayo pwedeng makita. Halika na, bilis. Teka, huminto na siya. Makirahan na lang tayo. Ay! Anong klaseng nilalang yan? Bakit? Bakit siya kumakain ng tao? Tumakbo na tayo! Bilis! Hindi kaagad kami nakakilos para umalis. Lumingon ang matanda sa amin at nagulat kami noon sa nakita. Hindi pala siya matanda lang dahil isa siyang halimaw. Matulis ang kanyang mga tenga, mahahaba at matutulis ang mga kuko, maging sa kanyang paa. Maliit ang kanyang ilong. Umangil siya sa amin at nakita ko ang sobrang pula niyang mga mata. Ang kanyang mga ngipin ay kagaya ng ngipin ng lagari at may tumutulo pang dugo. Tumayo ito at nagsimulang tumakbo papunta sa amin at nagulat na lang ako nang maging baboy ramo ito. Nagsisigaw kaming tumakbo papalayo sa kanya. Takbo! Bilis! Bilisan niyo ang takbo! Ate Barbie, anong klaseng nilalang yun? Saka ko nasasabihin, ang mahalaga makalayo tayo sa kanya. Sabi ko na nga ba may mga halimaw dito Grabe, mukhang galit na galit siya.
Sumulyap ako sa likod. Nakita kong nagpapalit-palit siya ng anyo. Humihingi ako ng tawad ngayon pa lang sa nangyaring ito ha. Tumakbo lang tayo para hindi tayo mahabol. Sumunod kayo sa akin. Dadaan tayo sa kabila. Joy, bilisan mong tumakbo! Sinusubukan ko kuya, pero nanghihina na ako. Aalalayan kita. Halika, lumapit ka rito. Nandiyan ang aswang. Ano? Aswang? Joy! Ngayon ka pa talaga nadapa! Kasi ang hina ako Joy! Sinubukan kong hablutin ang kamay ni Joy pero naunahan ako ng baboy ramo na bigla na lang nag-anyong halimaw ulit. Hinila niya sa paa si Joy at kinaladkad palayo. Sinundan ko naman sila para bawiin ang kapatid ko pero may dumating na 3 pang halimaw. Humarang ang isa sa dadaanan ko. Gamit ang kanyang braso, malakas niya akong hinawi dahilan para tumalsik ako sa gilid at bumagsak sa damuhan. Nang bumagsak ako ay nadapa ako para tignan ng kapatid ko. Tatayo na sana ako nang may tumapak sa aking likuran. Ito na ba ang pinagmamalaki mo sa akin, Barbie? Ha, lampa naman pala. David, huwag mo silang sasaktan. David, kung ganun, kasama ka ng halimaw na yan? Hindi lang kami basta halimaw. Kami ay mga aswang. Kuya Ken! Joy! Barbie! Bitawan niyo ako, ano ba? David, pakiusap. Huwag mo silang sasaktan. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Wala silang kasalanan. Alam mo, Barbie, ang isa sa mga ayaw kong mangyari ay mauwi tayo sa pag-aaway. Pero talagang sinusubukan mo pa ako. Dinala mo pa talaga ang kasintahan mo sa baryong ito. Kaya lang, yun din ang malaking pagkakamali mo. Dahil dito na sila mamamatay. Pero ang sabi mo, David, hindi mo gagalawin ang mga bisita ko. May kasunduan tayo, di ba? Pwedeng magbago ang pag-uusap natin. Depende na lang sa akin. Anong ibig mong sabihin aswang ka? Ha? Ano ba? Bitawan mo ako, matanda ka! Ano ba? Huwag ka nang pumalag, bata. Wala ka naman ding magagawa. Mamamatay ka na. Ipapakilala ko pala sa inyo ang lola ko. Siya si Lola Leia. Lola mo to? Kaya pala pangit din. Magtigil ka sa pananalita mo. Kung hindi, papatayin talaga kita. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Aray, ang sakit sa tenga ng babaeng ito. Nakakairita siya. Lola, kumalma lang po kayo. Huwag mo ninyo masyadong tatakutin ang pagkain natin. Sige ka, alam mong hindi magiging masarap ang atay ng taong stressed. Tama ka naman dyan na po. Masarap pa namang gawing adobo ang atay ng mga kagaya niya. Siguradong magsisisi ka kung papatayin mo ako. Tumigil ka dyan! Tumayo ka nga, Ken. Pagmasdan mo kung paanong patayin ng lola ko ang pinakamamahal mong kapatid. Huwag! Pakiusap! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi ka makakatakas kahit anong pagpupumiglas mo. David, pakiusap naman, wag mong gawin to. Hindi ba nag-usap na tayo at nagkasundo naman? Anong pag-uusap yan, Barbie? Anong ibig niyo sabihin? Pinapunta mo lang ba kami rito para ipakain sa kanila, ha? Hindi, Ken. May usapan kami na hindi nila kayo pakikialaman. Madaling magbago ang mood ko, depende na lang sa ipinapakita ng mga bisita mo. Nabastusan ako dahil sa inasal ni Joy, kaya nagbago ang desisyon ko. Ano? Ganun na lang yun? Bigla mo na lang babaguhin ang hindi ko nalalaman, David? Barbie, magpasalamat ka at gusto kita. Dahil kung hindi, matagal nang namatay ang pamilya mo at ilang mga natitirang tao sa baryong ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Iba ang mga tingin mo kay Ate Barbie. Manya ka pa lang talaga, no? Ay, tumigil ka nga. Kung hindi, tutuluyan kitang patayin. Sige ka. Di tuluyan mo. Akala mo ba natatakot ako sa iyong pangit ka, ha? Mamamatay lang din naman ako, kaya bakit pa ako matatakot? Kakapanakot mo sa akin, hindi na yata ako tinatablan eh. Anong ibig mong sabihin, Joy? Nakikiusap ako, Lola Leia. Huwag mo siya sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto niyo. Pakawalan niyo lang sila. Sige na. Susundin mo lahat? Oo.
gagawin ko kahit anong utos mo. Barbie, hindi! Huwag kang makipagkasundo sa kanila. Hindi siya tumupad sa usapan ninyo, di ba? Siguradong hindi pa rin siya susunod kahit makailang kasunduan pa kayo. Tumahimik ka! Tama na David! Ay nako, hindi pala natin mapapakinabangan ng isang ito. Naamoy kong bulok na ang atay niya. Patayin mo na lang, Lola, kung ganon. Hindi ako nakapalag kay David kahit lumaban ako. Pinagsusuntok ko siya at pinagsisipa pero hindi ako tumatama. Kahit payat ang katawan niya, flexible naman siya at naiiwasan niya ang mga pag-atake ko. Akala ko katapusan na naming lahat pero dumating ang tatay at mga pinsan ni Barbie. Pinagsasabuyan nila ng asin ang mga aswang at ginamit ang buntot pagi para hagupitin ang mga aswang, dahilan para lumayo ang mga ito sa amin. Napasigaw ako nang makita na sinasaksak ng matanda ang tagiliran ng kapatid ko gamit ang matulis niyang kuko. Mabuti na lang at dumating ang isang pinsan ni Barbie. Hinampas niya ng buntot pagi ang matanda. Napahiyaw ito at saka mabilis na tumakbo palayo. Nang makawala na ako ay tumakbo na ako papunta sa kapatid ko. Dinig na dinig ko ang maiiksi niyang paghinga habang nakahawak sa sugat niya. Aray! Joy! Joy, kaya mo yan! Patingin nga ako na sugat mo. Tanggalin mo muna yung kamay mo. Kuya, masakit eh. Relax lang. Relax lang, ha? Hinga ng malalim. Mamamatay na ba ako, kuya? Hindi, syempre hindi. Dadalhin kita sa ospital. Huwag ka mag-alala, ha? Basta tatagan mong loob mo. Okay. Nakakainis yung matandang yun. Talagang nanakit pa eh. Sandali lang. Tatalian ko yung sugat mo. Hindi ko alam kung malalim ang sugat pero kailangan na nating umalis dito. Dadalhin kita sa ospital. Ken! Joy! Tumayo na kayo dyan! Kailangan nating makauwi sa bahay! Joy, naku. Kasalanan ko to. Pasensya na ha. Hindi ba't sinabihan ko na kayo na umuwi na bago pa lumubog ang araw? Hindi kasi kayo nakikinig sa akin. Tingnan niyo ang nangyari kay Joy. Mabuti na lang at kinutuban na kami kaya sinundo na namin kayo. Huwag po muna tayong magsisihan. Kailangan kong dalhin si Joy sa ospital. Tumayo na kayo dyan! Kailangan na natin makaalis dito. Nasa bahay ang sasakyan kung gusto mo talaga siyang dalhin sa ospital. Magmadali na tayo! Kinuha ko ang ekstra kong damit na nasa loob ng aking bag. Itinali ko yun sa baywang ni Joy, saka ako tumalikod at pinasan ko siya. Nagmamadali kaming tumakbo pa uwi sa bahay ni na Barbie. Akala ko tumakas na ang mga aswang, pero hinabol na naman nila kami. Pinoprotektahan kami ng mga pinsan at tatay ni Barbie para makatakbo kaagad. Mahigpit ang pagkakakapit ni Joy sa leeg ko, pero nararamdaman kong unti-unti itong kumakalas kaya tinatawag ko ang pangalan niya para hindi siya mawalan ng malay. Naaalala ko noon na tanaw ko na ang gate nila. Ang mga tita ni Barbie ang nag-aabang sa amin. Chinicheer nila kami para makarating sa gate. Kaya lang may mga humarang na aswang sa harap namin. Napatigil kami sa aming paghakbang. Gigil na gigil ako noon at gusto ko silang saktan. Anak naman na, may mga aswang na naman. Hinaharangan nila tayo. Kuya, iwan mo na lang ako. Babaliw ka na ba? Bakit kita iiwan? Akong nagdala sa'yo dito, cargo kita. Isa pa, kapatid kita. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit nila. Tay, may mga aswang sa harapan natin. Ito ang asin, sabuyan mo! Ken, ito ang buntot pagi. Kapag may lumapit sa inyo, hampasin mo! Salamat po, Tito Kaloy. Kumapit ka lang, Joy. Kaya natin to. Kuya Ken, inaantok na ako, nangihina na ako. Hindi, wag. Wag ka matutulog, pakiusap, Joy. Joy, wag mong ipipikit ang mata mo ha. Kumapit ka lang. Kapag nakapasok tayo sa bahay, tutulungan ka namin sa sugat mo. Gagaling ka. Kumapit ka lang. Ano, kumanta ka. Kumanta ka ng masayang kanta. Huwag ka titigil, ha? Sumunod naman sa akin si Joy. Pasalamat na lang ako na kahit may pagkamasungit siya at pasaway, sumusunod pa rin naman siya sa akin. Pinagahampas ko ng buntot pagi ang mga aswang na haharang sa daan namin. Samantalang si Barbie naman, sinasabuyan niya ng asin ang mga ito. Nang lumayo sila ay tumakbo na naman ako papunta sa gate.
Doon ko naramdaman yung sobrang intense na pakiramdam. Yung tipong parang ang lapit lang naman ng gate pero hindi ko siya matakbo kaagad. Pero nagpursigi talaga akong makarating. Hindi lang para sa akin, kung hindi para na rin sa kapatid ko. Para lang ma-imagine ninyo, ang gate nila ay may 2 pinto. Yung isa maliit lang. Kasya ang 1 o 2 tao at yung isa para maging malawak ang pagkakabukas na siyang ginagamit kapag may ipapasok na kotse sa bakuran. Binuksan ng tita niya ang pangalawang pinto para makapasok kami agad. Nang makapasok ako, para akong nanalo sa marathon at napaluhod pa ako. Nakapasok kaming lahat ng ligtas. Bilisan nyo! Maayos yung dapat isara ang gate! Baka makapasok sila rito! Sarado na po, Tay. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko pong ilabag si Joy para makuha ko sa kwarto ang susi ng kotse. Ken, sumama ka sa akin. Dito na lang sa first floor. Doon sa kwarto raw ni Tita Angie mo. Sige po, Tay. Halika na, Ken. Joy, kumapit ka lang ha. Kuya, ang sakit na ng sugat ko. Hindi ko na kayang kumanta. Hindi ko na kaya. Bakit mo ba kasi siya pinapakanta, ha, Ken? Baka mamaya bumulwak pa lalo ang dugo sa sugat niya nang dahil dyan eh. Kasi inaantok na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Baka makatulog siya. Hindi pwede mangyari yun. Sana pinagbilang mo na lang. Sige na. Ihiga mo na siya dito. Bahagya akong itataas ang paa niya para ma-elevate, ha? Aray! Naku, Joy, pasensya na, ha? Kasalanan ko to. Hindi ko na dapat kayo niyaya dito, eh. Hindi ko naman alam na hindi tutupad sa usapan si David. Huwag na muna natin yan isipin. Ang mahalaga ang kapatid ko. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Ano, may malapit ba rito? Malayo ang ospital, Ken. Pasensya na, pero baka hindi natin madala si Joy sa ospital. Ano? Hindi pwede. Paano kung mamatay ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Anak, magpakulo ka ng tubig na may sambong. Ipapainom natin sa kanya. Opo, Tay. Teka lang sandali ha. Ano pong gagawin ninyo? Ken, manggagamot ako. Tutulungan ko ang kapatid mo. Magtiwala ka. Sumunod ka lang sa akin ha. Maililigtas natin siya. Pero kulang po tayo sa kagamitan. Paano kung lalo pong may infeksyon ng sugat niya? Sandali lang po, Tito. Huwag niyo pong tanggalin ang tela sa sugat niya. Kumalma ka nga. Ako nang bahala rito. Magtiwala ka at marami na ako napagaling na sinaktan ng mga aswang. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi sa wala po akong tiwala, Tito. Pero sugat po yan. Kailangan po siya sa ospital talaga gamutin. Malayo ang ospital dito at kung babiyahe ka, baka hindi pa kayo makarating. Patay na kayong 2 dahil sa mga aswang na yan. Ako nang bahala rito, magtiwala ka sa akin. Kuya Ken, hayaan mo na lang si Tito Kaloy. Walang problema sa akin. Sigurado ka ba, Joy? Oo, Kuya. Salamat, Joy. Titignan ko na ang sugat mo, ha? Hindi naman siya ganun kalalim. Isa pa, mukhang wala namang natamaan na organ mo sa tingin ko. Huwag ka sanang mainsulto, ha? Pero dahil sa bilbil o taba mo sa katawan, hindi tumagos ang saksak niya. Magagamot natin ito. Maganda rin palang maging mataba, no? Aw, aray. Ay nako, huwag ka na masyadong magsalita, bata. Pero bakit nahihirapan siya? Bakit ganun, Tito Kaloy? Bukod ba sa saksak ng kuko ng aswang, may iba ka pa bang sakit, Joy? Meron po eh. Meron, Joy? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Huwag na muna kayong magtalo. Sa susunod nyo na pag-usapan yan. Ipinaubaya ko na kay Tito Kaloy ang sitwasyon ni Joy. Wala akong ideya noon kung ano ang sakit na tinutukoy ng kapatid ko. Siya kasing tipo ng tao na hindi umiimik kapag may problema siya. Tumulong na lang ako sa pagtaboy ng mga aswang na gustong manghimasok sa bahay ni na Barbie. Umakyat ako sa 4th floor. Sumilip ako sa teres at doon ko nakita na marami pa palang aswang na nakapalibot sa bahay ni na Barbie. At halos lahat gustong pumasok. Sa hindi ko malamang dahilan, hindi sila makapasok sa bakod. Akala ko magpapatuloy yun, pero bigla na lang nag-anyong ibon ang mga aswang. Tumuntong sila sa bubungan. Mabilis silang nakapasok at pumunta sa kung nasaan ako nakatayo. Bago pa sila makapasok ng tuluyan, ay pinaghampas ko sila ng buntot pagi, kaya bumagsak sila. Ngunit bago sila tuluyang bumagsak, ay nakita kong lumipad na sila pabalik sa kung saan sila nanggaling.
Ken, halika na. Huwag ka na dyan. Magsama-sama na lang tayo sa ibaba, ha? Bakit mo ko sinundan, Barbie? Natakot kasi ako baka bigla ka na lang mawala eh. Kunin mo tong asin. Magsaboy tayo ng asin. Diyan sa teres, maglagay ka. Oo, sige. Damihan mo ha. Kaya mo ba ako pinabili ng asin, bawang at kalamansi dahil dito? Ha? Bakit, Barbie? Bakit mo pa kami niyaya dito kung alam mong mapapahamak lang kami? Hindi ko kasi alam. Akala ko kasi. Barbie, magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit mo ba kami dinala dito? Bukod sa patayin kami, may iba pa bang motibo si David? Manliligaw ko nun si David. Nag-usap kami na hindi na niya ako guguluhin. Sumang-ayon naman siya kaya hindi ko alam kung bakit na to ginagawa. Hindi siya maayos kausap. Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko kaya kita dinala dito at para ipakita sa kanyang may nagugustuhan na akong iba na wala na siyang pag-asa. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko talaga. Pinahama ko kayo, Ken. Pasensya na. Tama na, tumahan ka na ha. Hindi naman kita sinisisi. Gusto ko lang malaman kung bakit. Kasalanan ko talaga eh. Nang dahil sa akin, napahamak si Joy. Ipagdasal na lang natin na walang masamang mangyayari sa kanya. Halika na, bumaba na tayo. Hukom, bumaba na kami para tulungan silang itaboy ang mga aswang. Hindi ko alam kung paano namin sila mapapatigil. Basta ang alam ko lang, nahihirapan silang makapasok ng tuluyan. Sa tansya ko, lumipas ang 2 oras na pakikipaglaban namin. Naging tahimik din ang paligid hanggang sa wala na kaming naririnig na kung anong kaluskos. Sa totoo lang, hindi pa rin kami makampante na bigla na lang silang tumigil. Joy! Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Kuya, okay na ako. Medyo inaantok lang ako. Pero, hayaan mo na siya, Ken. Nagamot ko na ang sugat niya. Wala ka nang dapat ipag-alala. Kung gusto mong dalhin siya sa ospital, ipagpabukas mo na lang. Maraming salamat po, Tito Kaloy. Pwede na po ba ako matulog? Pwede na, Iha. Pwede na. Matutulog po muna ako, Babantayan kita, Joy. Matulog ka na lang. Joy, pasensya na. Ako talaga may kasalanan nito. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. Wala na tayong magagawa, Ate Barbie. Pero sana, hayaan niyo ako matulog, Sa tingin ko, hindi na babalik ang mga aswang na yon. Tito, sa tingin ko po, hindi pa po sila tapos. Hindi ko akalain na gagawin sa akin to ni David, Tay. Ito ang unang beses na sinubukan nilang pasukin ang teritoryo namin. Ibig sabihin, alam niyo na aswang ang mga tao dito? Matagal na kaming nakatira rito. Noong unang panahon, tahimik lang ang lugar namin hanggang sa unti-unting may mga dayuhan na tumira sa baryong ito. Doon na kumalat ang balita na mga aswang ang mga lumipat. Gabi-gabi may namamatay na mga hayop. Kinukuha ng mga aswang ang atay nila at iniiwan ang katawan sa kung saan. Atay lang ang paborito nilang kainin na para bang hindi sila natatakot malaman ng lahat na aswang sila. Natakot din kami sa kaligtasan namin nung una. Pero wala naman kami magawa. Wala kami mapuntahang iba. Nandito ang kabuhayan namin at halos dito na kami tumira. Sinubukan naming paalisin ang mga dayuhan pero ayaw nilang umalis eh. Hanggang sa may matandang pinuno nagsabi na magkaroon na lang ng kasunduan. Kasunduan? Ano namang kasunduan yun? Ang kasunduan na kailangang sundin ng mga titira sa baryo. Base sa kasulatan, pagpatak ng umaga o kapag may araw, may permiso ang mga tao na lumabas ng bahay. At sa gabi naman ay ang mga aswang. Nagkasundo rin na walang papataying mga tao. Imposibleng natupad ang ganyang kasunduan. Naniniwala ako sa mga aswang at alam ko mga tuso sila. May mga aswang din na mabait, Ken. May ibang aswang na hindi naman nila gustong manakit ng tao. Anong nangyari? Bakit tayo inaatake ng mga aswang? Bakit parang nag-iba na ang ihip ng hangin? Dahil sa isang pangyayari, biglang nagbago ang patakaran. Ha? Ano pong nagbago? May namatay na batang babae. Sinisisi nila ang mga aswang na may kagagawan nun. Kaya ang ginawa nila, naghiganti sila sa mga aswang hanggang sa napatay nila ang dating pinuno.
Ang pinuno ngayon na si Leia ay nagalit sa mga tao kaya ang usapan kung sino man ang taong matatagpuan na nasa labas ng bahay paglubog ng araw, papatayin nila. Hindi naman makatarungan yun. Pero sana sinabi ninyo sa akin to. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinama pa ang kapatid ko. Nadamay lang siya sa gulo. Kasi, gaya ng sabi ko, nag-usap kami ni David tungkol dito. Ang sabi niya, nakausap na niya ang lola niya na siyang pinuno ngayon. Sabi niya, hindi nila sasaktan o gagalawin ng mga bisita namin. Dapat pala hindi ako naniwala sa kanya. Madali kang maniwala dahil mabait ka, Barbie. Naniniwala kang may mabuting puso pa rin ang ilan kaya ganyan ka makitungo sa kanila. Hindi kasalanan na maging mabait. Sila ang may kasalanan ng lahat. Dapat magbayad sila dahil sa ginawa nila. Kahit ako, hihingi ako ng tawad sa nangyari. Bukas na bukas din tutulungan namin kayo makaalis sa lugar na ito. Hihingi lang sana ako ng isang pabor. Ano po yan? Isama mo na ang anak ko. Lumayo na kayo rito. Po? Hindi, tay. Hindi ko po kayo iiwan dito. Kayo na mga kamag-anak ko. Hindi ko kayang gawin yun. Anak, iligtas mo na ang sarili mo. Sa tingin mo ba titigil si David? Hindi. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Paano naman po kayo? Hindi ko hayaang maiwan kayo dito, lalo na't nag-iba na ang pakikitungo ng mga aswang. Tama po siya. Paano naman po kayo? Napakarami niyo pa naman dito. Dapat umalis na lang din po kayo. Wala kayong dapat ipag-alala sa amin. Kaya namin ipagtanggol ang sarili namin. Isa pa, hindi ako aalis sa lupang ito. Bigay ito ng mga ninuno namin. Ito lang ang tanging pamana na mayroon ako. Hindi ba dapat sinumbong niyo na to sa kinauukulan? Para matigil na sila at para matulungan kayo. Ginawa na namin yan, pero wala kaming napala. Sino bang maniniwala sa amin na may aswang? Hindi kami papanigan ng batas. Kung ganun, ano po ang plano ninyo? Wala kaming magagawa kung hindi ang lumaban hanggang sa mapatay namin sila paunti-unti o kaya ay mag-iingat na lang kami. Tumingin ako kay Joy na natutulog pa. Binantayan ko siya hanggang sa makatulog na rin ako. Nagsama-sama kami sa isang kwarto. Nagising ako nang dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Pinakiramdaman ko ang kapatid ko. Hindi naman siya mainit, pero nagdesisyon akong dalhin pa rin siya sa ospital. Nang sabihin ko yun sa kanila, pinabaunan nila ako ng mga bawang, asin at kalamansi at maging ng holy water. Inabutan pa ako ni Kaloy ng buntot pagi para sakaling may sumalakay, may panlaban ako. Sasama ka ba sa akin, Barbie? Pasensya ka na pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Mahal kita, Ken, pero mahal ko rin ang pamilya ko. Alam mong sasabihin mo yan. Hindi mo kayang iwan ang pamilya mo. Ganun ka kabuti. Kaya sana maintindihan mo rin kung kailangan kong umalis para ipagamot ang kapatid ko. Gusto kong masiguro ang kalagayan niya. Naiintindihan ko yun, Ken. Huwag kang mag-alala sa akin. Nasa na nga pala sila? Pumunta sila sa mga tirahan ng mga aswang. Nalaman nilang wala na sila dito. Pinaglalagyan nila ng asin at bawang ang mga bahay para hindi na sila bumalik. Mabuti na lang talaga sumunod ka sa utos kong mamili ng mga yon bago pumunta dito. Ako pa ba? Siyempre palagi kitang susundin. Barbie, mag-iingat ka rito ah. Ano ka ba, Ken? Bakit ba parang umiiyak ka na? Ako? Iyak? Hindi ah. Magiging okay lang ako. Ginawan nga pala kita ng mapa papunta sa malapit na ospital. Sa tingin ko naman, walang aswang doon kaya ligtas ang kapatid mo doon. Salamat. Sa tuwing naaalala ko ang tagpong yun, para akong kinikilabutan. Kasi yung tagpong yun, parang pang telenovela lang. Hindi ko magawang umiyak sa harapan niya kasi alam kong maghihina rin siya. Kaya naman nung nasa biyahe na kami ni Joy, doon lang ako umiyak. Dinala ko na ang kapatid ko sa ospital at kinontak ko ang parents ko gamit ang telepono ng ospital para sabihin ang nangyari at para sunduin siya roon. Magiging okay ka rito. Mabuti na lang ginamot ka ni Tito Kaloy. Kuya, bakit mo pa ako dinala dito? Joy, bakit ngayon ko lang nalaman na may sakit ka pala sa atay? Kung hindi pa tayo inaswang, hindi ko pa malalaman na meron kang liver fibrosis. Ay naku, kuya. Maninermon ka na naman ba? Kaya naman pala ayaw kang kainin ng matandang aswang ay dahil sa hindi malusog ang atay mo.
Kailan pa to? Nalaman ko lang, nakagraduate na ako nung college. Hindi mo naman sinabi sa amin. Paano ko sasabihin? Abala kayong lahat nun sa mga buhay nyo. Sina mama at papa, abala sa bagong business. Tapos ikaw, abala ka kay Ate Barbie. Si Lola naman, wala naman pakialam sa akin yun Joy, pasensya ka na ha. Masyado kaming naging abala para hindi ka kumustahin. Ngayon ko nga lang din nakita na naninilaw na pala yung mga mata mo. Ngayon pa ba tayo magdadramahan, kuya? Pero alam mo, nainsulto ako sa aswang na yun Kalain mo, hindi ako kinain. Arte-arte, akala mo naman talaga may ibubuga. Saka tanda-tanda na niya, Sus, ang yabang mo, pero nagpasaksak ka naman. Kung hindi lang ako mahina, baka ako na ang kumagat sa mga aswang na yun Ay, oo nga pala. Tinawagan ko na si Mama. Pupunta raw sila rito. Hintayin mo sila ha. Maglalagay lang ako ng supot ng asin. Baka sakaling may umatake sa'yo lumaban ka at ipagtanggol mo sarili mo, ha? Teka lang, saan ka pupunta, kuya? Babalik ako sa baryo. Ano? Iniligtas na nga nila tayo, babalik ka pa. Nasa talampakan talaga yung utak mo, Balang araw maiintindihan mo rin ako. Pero kuya, baka mapahama ka lang doon. Pabayaan mo na sila. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang sila. Lalo na si Barbie. Ibinilin na kita. Darating sila mama rito. Kapag hinahanap ako, pakisabi na lang babalik ako kinabukasan. Kuya, siguruhin mong babalik ka Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanila Oo, pangako. Babalik ako. Kaya ikaw magpagaling ka, ha? May rosaryong nakakabit pala sa kotse. Isuot mo muna ito. Magdasal ka, ha? Ikaw din, kuya. Kung ibang tao lang, hindi na siguro babalik sa baryong yon. Suicide na ang tawag doon kapag nagkataon. Kaya lang, hindi kaya ng konsensya ko na iwanan lang ang nobya ko. Kaya naman bumiyahe ako pabalik. Mayroon akong belt bag, sinuot ko yon at pinuno ng asin at kalamansi. Naglagay din ako ng mga bawang sa aking bulsa. Pati holy water binulsa ko. Nang makarating ako, 8:00 na ng gabi. Nakita kong may mga lumilipad na namang mga ibon sa itaas. Munti ko bang masagasaan si Tito Kaloy na bigla na lang sumulpot sa kung saan hawak ang buntot pagi. Tito Kaloy! Ken! Bakit bumalik ka pa rito? Hindi ko po kayo pwedeng iwan. Nasaan na po ba si Barbie? Nakuha siya ni David. Ano? Kailangan natin silang sundan. Baka kung anong ginawa nila kay Barbie. Nasaan nga po sila? Doon sila nagtungo. Sumakay na po kayo. Mabilis kung magkukotse tayo. Mga pamangkin! Sumakay kayo sa likod! Dito ako sa tabi ni Ken! Hindi ko na napansin noon kung paano ko naipihit ang susi sa sobrang panginginig ng mga kamay ko. Parang hindi na ako si Ken na soft-spoken at mahinahon. Parang gusto ko nang pumatay at sagasaan ang mga aswang na humahadlang sa dadaanan ko. Naakyat na ng mga pinsan ni Barbie sa likod, maging si Tito Kaloy sa tabi ko. Nang umugong ang makina, tinapakan ko ang silinyador. May mga aswang na humarang sa daraanan ko kaya binangga ko sila, dahilan para tumama sila sa hood at tumilapon sa kung saan. Narinig ko ang malalalim nilang angil habang papalayo kami. Binaybay namin ang daan na tinukoy ni Tito Kaloy. Halos paliparin ko na ang kotse at hindi ko na malayan na takot na pala ang mga pinsan ni Barbie sa likod. Hindi dahil sa may aswang, kung hindi dahil sa sobra silang naaalog at halos tumilapon kung hindi lang sila nakakapit. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Ken. Baka dito naman magtapos ang buhay natin. Pasensya na po. Natataranta lang po talaga ako Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga hayop na yun kay Barbie. Nakita mo ba yung bandaron? Saan po? Ayun sila yun. Sina David at si Leia. Buhat-buhat niya si Barbie. Kumapit ka, Tito. Babanggain ko ang mga halimaw na yan. Naku po. Ay, mga pamangkin, kumapit kayo. Ay, nako, dito na yata ako mamamatay. Ay! Aray! Aray ko! Lola! Yun! Sapul! Tagumpay tayo, Tito Kaloy. Nabangga natin ang aswang at naipit ang katawan niya sa pagitan ng kotse at ng puno. Ha? May plano ba tayo? Ikaw lang ang nagplano Ay, naku, salamat sa Diyos at buhay pa tayo. Bababa lang po ako, ha? Hoy! Ikaw, David! Bitiwan mong nobya ko! Ken! Ken! Bakit nandito ka pa? Hindi kita iiwan, Barbie. Kailangan ko lang ilayo ang kapatid ko para sa kaligtasan niya. Ken! Apo! Tulungan mo ako dito, David! Walang hiya ka. Inipit mong lola ko. Pakawalan mo siya!
Pakawalan mo rin ang anak ko! Huwag mong ibibigay si Barbie. Tapusin mo na ang buhay ng babaeng yan para malaman ng lahat kung gaano kasakit ang mamatayan. Wala na kayong matatakbuhan. Unti-unti na kayong mauubos. Ikaw, dumating ka lang dito. Lumakas na ang loob nila. Sino ka ba sa akala mo, ha? Bayani ng baryong to? Patayin mo na si Barbie! Huwag kang maawa, Apo. Masasama ang mga tao. Dapat lang silang maubos. Tito Kaloy, pakiatras nga ang kotse. Kukunin ko lang ang matandang yan. Sige. Bitawan mo ako, David, ano ba? Wala kang kasing sama. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kung sinagot mo na lang sana ako, hindi pa tayo humantong sa ganito. May pag-asa pa sana magbagong isip ko. Halika nga ritong matanda ka. Aray, ano ba? Bitawan mo nga ako! Lola! Apo, huwag mo akong intindihin. Patayin mo ang mga taong yan. Wala kang ititira. Tandaan mo, mas masasama ang mga tao kaysa sa atin. Sila ang tunay na salot sa lipunan. Tumahimik ka! Ayan, kumain ka ng asin! Lola! Pakawalan mo si Barbie o tutuluyan ko tong lola mo! Apo, pabayaan mo na ako. Patayin mo na sila. Nagsisugod ang mga aswang sa amin, kaya naman nakipaglaban kami. Kung saan-saan tumatama ang buntot pagi na gamit ko. Paiba-iba ang ginawa ko. Sinasabuyan sila ng asin, kalamansi, hampas ng buntot pagi, lahat na ginawa ko para lang matalo sila. Napansin kong tumakas si David, dala pa rin si Barbie at tumatakbo naman papalayo ang matanda. Agad kong dinakma ang matanda. Pinagahampas ko siya. Kinaladkad ko siya patungo sa kung saan papunta ang apo niya. Iniwan ko sina Tito Kaloy at iba pang mga pinsan ni Barbie na nakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi si Barbie. Tumahimik ka! Mababawi ko siya! Akala mo ba may pakialam sa akin ang apo ko? Wala. Nagsasayang ka lang ng oras. Kung wala siyang pakialam, hindi dapat siya nagdalawang isip kanina. Kaya sasama ka sa akin. Ikaw ang ibibigay kong kapalit para mabawi ko si Barbie. Makinig ka, iho. Hindi ka dapat nagtitiwala sa mga taong yan. Tatraydorin ka lang niya gaya ng ginawa nila sa pamilya ko. Hindi ba pagkakatiwalaan ng mga tao? Isa pa, kung bubuhayin mo ako, gagawin kitang malakas. Gagawin kitang kauri namin. Hindi ko kailangan maging kauri ninyo. Wala akong balak maging aswang, kaya huwag ka na mag-abala pang alukin ako na maging kalahi ninyo. Maglakad ka na kung ayaw mong hampasin kita ng buntot pagi. San dadalhin ang apo mo si Barbie, ha? Bakit ko sasabihin sa'yo? Hindi ka rin nag-iisip, ano? Kapag hindi mo sinabi sa akin, tutuluyan na kita. Aba, edi, tuluyan mo. Sino ba ang may sabing takot ako sa'yo? Ganun na. Pakakainin ulit kita ng asin. Ha! Tama na! Ay, tama na! Ayoko niyan! Tigilan mo na! Pakiusap! Maglakad ka! Bilisan mo! Ituro mo sa akin kung saan papunta si David. Anong gagawin niya kay Barbie? Sumagot ka! Gagawin niyang alay para lalo siyang lumakas. Yun ang gagawin niya. Kapag nagawa niya yun, kaya niya kayong ubusin lahat! Saan niya dadalhin si Barbie? Hindi ko sasabihin sa'yo. Manigas ka dyan! Ayaw mo, ha? Kainin mo yung bawang! Tama na! Ayoko ng bawang! Sige na, sasabihin ko na. Saan nga? Ang mga aswang na alasip gaya namin, kapag may gustong hiningin sa aming sinasamba, magbibigay kami ng kapalit o kaya ay kasangkapan sa aming plano. Yun ang gagawin niya. Dadalhin niya sa tapat ng puno ng balete ang alay, saka dadasalan upang matupad ang aming nais. Pero akala ko ba gusto niya si Barbie? Sa tingin mo ba, gusto niya si Barbie dahil sa pagmamahal? Bakit? Bakit si Barbie pa? Mga walang hiya kayo! David! Nasaan ka na? Sumagot ka! Subukan mo lang patayin si Barbie. Titiyakin ko sa'yo mamamatay rin ang lola mo. Alam mo ba kung bakit si Barbie ang napili niya? Bakit? Dahil ang tatay ni Barbie ang pumatay sa nanay ni David. Ano? Kaya kinasusuklaman namin kayong mga tao.
Mga walang puso! Kayo ang sumira ng kapayapaan na dapat na tinatamasa naming mga aswang! Hindi ko lubos maisip na magkakaroon pa kami ng maikling pag-uusap ng matanda. Ikunento niya sa akin si Tito Kaloy ang dahilan kung bakit namatay ang dating pinuno. Naalala ko rin ang kwento sa akin ni Tito Kaloy tungkol sa namatay na pinuno. Sa totoo lang, napakagulo ng kwento ng buhay nila pero hindi ko na inisip yon. Ang mahalaga sa akin ay mailigtas si Barbie. Naabutan namin siyang tinali sa isang puno. Pinaluhod ko ang matanda sa harap ng apo niya. Nahinto ang pagdadasal at napatingin sa akin. Pakawalan mo si Barbie! Kung hindi, papatayin ko sa harapan mo ang lola mo! Apo, sige lang. Huwag mo kong intindihin. Ituloy mo lang ang balak mo. Patayin mo silang lahat. Tandaan mo, sila ang sumira ng pamilya natin. Sila ang dahilan kung bakit hindi na tayo kumpleto. Ano bang akala mo, Ken? Na magiging malambot ako at pipiliin ang kaligtasan ng lola ko? Kayo talagang mga taga-Maynila. Ang hihina ng utak! Wala akong pakialam kung ano pang sabihin mo sa akin. Pakawalan mo si Barbie! At bakit naman kita susundin, Aber? Wala kang karapatan para utusan ako. Pakakawalan mo siya o tutuluyan ko ang lola mo? Ken, umalis na kayo dito. Iligtas mo na ang sarili mo. Sige, gawin mo! Sino ba ang tinakot mo? Hindi ako natatakot kahit ano pa ang gawin mo. Kung ganun, sige. Oh, Lola, kumain ka na ng kumain ng bawang at asin. Total, wala ka namang palang kwenta sa apo mo. Kahit anong gawin mo, itutuloy ko ang plano ko. Walang makakapigil doon. Ganyan nga, Apo. Tumahimik ka, matanda! Saluhin mo ang mga palo ko sa'yo! Tama na! Tama na! Ano, David? Papanuurin mo lang bang hampas-hampasin ko sa harapan mo ang lola mo? Wala ka talagang puso, no? Akala mo ba may awa pa akong natitira? Kahit anong gawin mo, papatayin ko pa rin ang babaeng to! Ken, umalis na kayo dito. Sige na. Alam mo, nangihinayang talaga ako kay Barbie. Kasi gusto ko talaga siyang maging may bahay. Mataas na sana ang pangarap ko at bala kong kalimutan ang hidwaan sa pagitan ng mga aswang at mga tao. Kaya lang, dumating ka sa eksena. Magaling din ang babaeng ito dahil nautupan niya akong ipagpatuloy ang kasunduan sa baryo namin. Pero naisip ko rin, walang patutunguhan ang ganong sitwasyon. Alam mo rin ba kung bakit hindi kita gusto, ha, David? Dahil nararamdaman kong masama ang budhi mo. Kahit kailan, hindi ko inisip na maging asawa mo. Ganon, magpaalam ka na sa nobyo mo dahil papatay na kita. Wag! Itinutok ni David ang matatalas na kuko sa leeg ni Barbie. Nakita kung paanong mas humaba at tumalas ang kuko nito at umabot sa balat ng nobya ko. Nang bumelo ito para saksakin siya, agad akong tumakbo. Buong puwersa kong hinampas ang buntot pagi sa kamay nito, dahilan para umusok ang balat ni David. Nabitawan niya si Barbie, kaya naman sinamantala ko yun para masaktan ko ito. Paulit-ulit kong hinampas ng buntot pagi. Kapag umiiwas siya, sinasabuyan ko ng asin, maging ng bawang. Tanda ko pa noon, susugurin sana ako ng lola ni David, pero dumating si Tito Kaloy at pinatumba ito. Lupaypay silang maglola dahil sa amin. Barbie! Ken! Sandali lang, pakakawalan kita. Ken, maraming salamat sa tulong mo. Maraming salamat, bumalik ka. Huwag ka na umiyak. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sumuko na kayong maglola. Wala na kayong mapupuntahan. Halos ubos na ang mga kalahin ninyo. Napakawalang hiya ninyo. Mula noon hanggang ngayon, Kaloy, masama ka pa rin. Hindi ako masama, Leia. Kung ang nakaraan ko ang pilit mong naaalala, wala akong magagawa. Hindi ko gusto ang nangyari. Kayo ang hindi tumupad sa usapan, kaya ganoon ang kinahinatnan. Manahimik ka. Pinatay mo ang anak ko. Sigurado kong yun din ang gagawin mo sa amin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. Hindi namin gustong pumatay ng kahit sino man. Mapatao man yan o aswang pa. Ang gusto lang namin kapayapaan. Gusto lang naming mamuhay ng walang takot na baka mapatay kami ng aswang. Isa pa, ikaw ang dahilan ng kaguluhan noon.
Kung hindi mo pinatay ang bata, hindi magkakaroon ng problema. Sino ba ang umani ng kasamaan mo? Hindi ba ang nananahimik mong anak na pinuno noon? Lola, ang sabi mo hindi ikaw ang dahilan. Hindi ko intensyong masira ang usapan. Sadyang nawala ako sa katinuan kaya nangyari yun. Patawarin mo ko. Patayin niyo na lang kami. Marami pa kayong sinasabi. Hindi namin kayo papatayin kung ipapangako niyong aalis na kayo rito sa lugar namin. Pakiusap lang, ayaw na namin ng gulo. Pero tito, paano kung balikan nila kayo? Sangayon ako kay tatay. Umalis na lang kayo dito at wag na kayo magpapakita. Patawarin niyo kami sa lahat ng mga nagawa ng taga-baryo sa pamilya niyo. Alam kong hindi matutumbasan ang sakit na mawala ng anak at ng ina. Kaya sana, patawarin niyo kami. Ito na lang ang mababawi namin. Bakit napakadali mong sabihin ang salitang patawad, samantalang ang mga taong siyang tunay na nagkasala sa amin ay hindi kayang bigkasin yan? Ilang taon kaming nabuhay sa pagkamuhi. Lola, lumaban pa tayo. Kaya natin sila. Hindi na po. Wala nang punto pa para maghiganti. Kaya nila tayong tapusin kung gugustuhin nila. Umalis na lang tayo, David. Mahigpit kong niyakap si Barbie habang pinagmamasdan ang maglola na unti-unting nawala sa aming paningin. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit parang mabigat din ang pakiramdam ko nang muntikan ko silang mapatay. Mabuti na lang at hindi ko ginawa dahil kung nangyari siguro, baka hindi na ako nakakatulog ng mahimbing ngayon. Biktima lang din sila ng mga tao at biktima rin ng mga tao ang aswang. Walang nanalo sa kanila. Lahat may malalim na sugat sa katawan. Ilang oras ang lumipas, nakalabas na ng ospital si Joy. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom ng gamot para sa kanyang sarili. Nagpasya muna kaming dumaan kina Barbie bago tuluyang umuwi ng Maynila. Mabuti naman, Joy, nakalabas ka na ng ospital. Oo nga, ate. Akala ko magtatagal pa ako eh. Sa susunod, wag mo nang ilihim ang sakit mo ha. Baka kailangan mo pang masaksak ulit bago malaman ang tinatago mong sakit. Si Ate Barbie naman. Oh, bakit? Hindi ba totoo? Puro ka kasi lihim. Teka lang, Ate Barbie. Wala na ba talagang aswang sa lugar nyo, ha? Alam mo, hindi ko pa alam eh. Ang alam ko lang ngayon, kaya na naming lumabas sa gabi nang hindi natatakot. Sa tingin ko, nasa paligid lang sila. Pero hindi na nila kami ginugulo pa. Ay nako, uuwi na pala kayo ano? Opo, Tito Kaloy. Tito Kaloy, maraming salamat po sa pagpapagaling sa akin ha. Ay wala yon. Parang pamilya ko na kayo. Baka itong sakit ko sa atay, baka magamot nyo rin. Ay nako, loko kang bata ka. Wala akong kakayahan para dyan. Nagpaalam kami ng maayos. Niyakap ko pa ng mahigpit si Barbie at sinabing mag-ingat siya. Babalik naman daw siya sa trabaho kaya magkikita pa rin kami. Mas mapapaaga lang ang balik namin kaysa sa kanya. Naipakilala ko na rin ang magulang ko sa pamilya niya kaya legal na kami. Matapos ang 2 taon, naisipan na naming bumuo ng sariling pamilya at sa kasalukuyan ay may 2 anak na kami. Doon pa rin nakatira ang pamilya niya sa probinsya. Samantalang ang kapatid ko, lumalaban pa rin sa kanyang sakit at nagpapagaling. Hukom, Your Honors, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras upang basahin ang aking kwento.